Pag-uusapan naman natin sa video na to guys, no, tungkol naman sa mga kamay natin, no? Kung ano nga ba ang function ng mga kamay natin, no? Kung paano nga ba natin dapat gamitin yung mga kamay natin na ayon sa Bible, no? Ang mga kamay natin guys ay may kakayahan na gumawa, mabuti man yan at saka mapamasama, no? Kaya dapat maging maingat tayo guys, no? Kung ano ang ginagawa ng kamay natin. Sana piliin natin na gumawa ng mga gawain na mabigyan natin ng karangalan si God, mabigyan natin ng respeto si God gamit yung mga kamay natin, no? Kasi ang mga kamay natin guys, napakahalaga nito, no? Isa ito sa pinakamahalagang miyembro ng katawan natin nang dahil sa kamay natin nakakapagtrabaho tayo, no? Nang dahil sa kamay natin nakakatanggap tayo ng blessings, nang dahil sa kamay natin nakakapag-worship tayo kay God, nang dahil sa kamay natin nakakagawa tayo ng actions kung ano man yung mga gusto nating gawin, di ba? Kaya mahalaga ang kamay natin guys, no? So alamin natin dito kung ano nga ba ang functions ng kamay natin, kung bakit nga ba tayo binigyan ng kamay ni God, no? Ang number 1 na function ng kamay natin ay para sa work at saka sa provision ni God, di ba? Kasi nga tulad ng sinabi ko, dahil sa mga kamay natin nakakakilos tayo, nakakapagtrabaho tayo gamit yung mga kamay natin kung ano man yung gusto nating gawin, nangangailangan ng kamay natin, no? At saka ang provision ni God, nangangailangan din ng kamay natin kasi tulad ng sinabi ko, nagpo-provide si God sa atin, pero kailangan natin magtrabaho, kailangan natin gumawa ng paraan, kailangan natin kumilos para ang mga gawa ng kamay natin ay i-bless ni God. Sa ganung paraan si God nagpo-provide sa atin, no? Kaya kailangan talaga ng kamay, no? Kasi sabi dito sa Psalm chapter 90 verse 17, let the favor of the Lord our God be upon us and establish the work of our hands, di ba? Ayan daw natin yung favor ni God na mapasa atin, di ba? At ma-establish niya kung ano man yung mga gawa ng kamay natin, di ba? Sa ganung paraan nga si God nagpo-provide, no? Yung mga gawa ng kamay natin ang ginawang instrumento ni God para ma-provide niya kung ano man yung mga pangangailangan natin sa araw-araw, no? At saka, mga kamay din natin ang ginagamit natin para makahanap tayo ng trabaho. Kasi kapag nag-a-apply ka ng trabaho, wala namang kumpanya na tumatanggap ng aplikante na walang kamay, di ba? Ang mga tinatanggap nila yung may kumplito na kamay. Kasi syempre, kapag magtrabaho ka, number 1 talaga na instrumentong ginagamit sa pagtatrabaho ay kamay talaga, di ba? Yan talaga ang pinakamahalaga sa lahat kapag nagtrabaho kayong kamay. Para matapos mo or magawa mo kung ano man yung task sa iyo ng company, kung ano man yung pinapagawa sa iyo ng company, kailangan mo ng mga kamay mo, di ba? Kaya ang mga kamay na ito ay ginagamit ito sa pagtatrabaho, no? Kailangan ito para makahanap tayo ng trabaho. Ang sabi sa atin dito sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31, so whether you eat or drink or whatever you do, do all to the glory of God. Diba? Kasaad nga dito, kung ano man yung ginagawa natin, kung kumakain man tayo, kung umiinom man tayo, or kung ano man yung mga ginagawa natin, kung gawin natin ito para mabigyan nga natin ng glory si God, diba? At saka sabi dito sa Colossians chapter 3 verse 23, whatever you do, work heartily as for the Lord and not for men. Ibig sabihin, kung sa lahat daw ng ginagawa natin, gawin natin ng buong puso ito, as in, nagtatrabaho tayo para sa Diyos, hindi para sa tao, no? Kumbaga, kung nagtatrabaho man tayo, ibigay natin yung great na effort natin, ibigay natin yung dedication natin sa trabaho, ibigay natin yung sincerity natin sa trabaho, maging matapat tayo sa trabaho natin para mabigyan natin ng karangalan si God, para marespeto natin si God, no? Gamit yung mga kamay natin, no? Yun ang ibig sabihin ng Bible verse na ito, no? At saka ang mga kamay din natin, ginagamit natin ito para makareceive tayo at saka makapag-share ng blessing sa iba, no? Kasi nakasulat yan dito sa Bible. Sabi dito sa Deuteronomy chapter 15 verse 11, for there will never cease to be poor in the land, therefore I command you, you shall open wide your hand to your brother, to the needy and to the poor in your land. Diba? Pinag-uutos nga sa atin ni God na yung mga kamay natin, gamitin natin para tulungan natin yung mga kapatid natin na mga mahihirap at nangangailangan, diba? Maging open-handed tayo sa kanila para tumulong tayo, para tulungan natin sila sa kahirapan nila, di ba? Para makapag-abot tayo ng tulong sa kanila, makapag-share tayo ng blessing sa kanila. Kailangan natin ng kamay para magawa natin yun, no? Kaya tayo binigyan ng kamay ni God para makareceive tayo
Kung may nagbigay man sa atin ng blessings, ginagamit natin yung kamay natin para matanggap natin yung blessings na yun. Kung may nagbigay man sa atin ng gift, di ba? Ginagamit natin yung kamay natin para matanggap natin or ma-receive natin ang gift na binigay sa atin, no? So, ganun ang function ng kamay natin, no? At saka pangalawa naman na function ng kamay natin ay ginagamit yung mga kamay natin bilang simbolo ng action ni God sa buhay natin, no? Kasi tayo ay kinreate tayo ni God, bawat isa sa atin binigyan tayo ng gift, di ba? May kanya-kanya tayong kakayahan, may kanya-kanya tayong talent, di ba? So, sa pamamagitan ng kamay natin, mapapakita ni God yung gift niya sa atin, di ba? Kasi tayo may kanya-kanya tayong kakayahan kung saan tayo magaling, di ba? May mga ganun talaga tayong kakayahan, no? Yung iba sa atin, magaling mag-paint, yung iba sa atin magaling magsulat, yung iba sa atin magaling magluto, yung iba sa atin magaling gumawa ng bahay, yung iba sa atin magaling mag-design. Maraming kakayahan yung kamay natin, no? Doon mapapakita ni God yung power niya, no? Sa pamamagitan ng mga gawa ng kamay natin, sa pamamagitan ng mga creativity natin, di ba? Napaka-creative ng kamay natin, di ba? Yung iba sa atin magaling manahi, di ba? Magaling mag-drive, di ba? Yung iba sa atin magaling mag-drawing, di ba? Kung ano-ano ang kakayahan ng kamay natin. So, yung mga kamay natin ang ginagamit ni God para maibigay niya sa atin yung gift na ipinagkakaloob niya sa bawat isa sa atin, no? Ang mga kamay din natin ay ginagamit natin bilang proteksyon at saka guidance, di ba? Halimbawa, may mga tao na gustong manakit sa atin, may mga tao na gusto tayong atakihin, di ba? Ginagamit natin yung kamay natin para maproteksyonan natin yung sarili natin. At ginagamit din natin itong kamay natin para proteksyonan natin yung ibang tao at i-guide natin sila, no? Ang ginagamit natin siya sa protection at saka sa guidance. Kasi sabi dito sa Isaiah chapter 41 verse 13, "For I, the Lord your God, hold your right hand. It is I who say to you, fear not. I am the one who helps you." Diba, nakasaad dito na si God nga daw, yung mga kamay niya ay siya yung mahawak sa atin, no? Para huwag tayong makaramdam ng takot, diba? Kasi alam natin na si God ang may hawak ng kamay natin, siya ang tumutulong sa atin, no? At saka, isa sa function ng kamay natin kung bakit tayo binigyan ni God ay para gamitin natin ito sa pag-worship natin sa Kanya, di ba? Kasi, kadalasan sa atin pag nag-worship, kapag kumakanta ng mga worship song, itinataas ang kamay kasi yun naman talaga ang dapat, no? Kapag nag-worship tayo kay God, itaas natin yung kamay natin, no? Ginagamit din yung kamay, syempre sa pagsayaw, di ba? Pag worship kay God, through dancing, ginagamit din yung kamay natin, no? So, ginagamit siya sa pag-worship, no? Mga kamay din natin, ginagamit din natin ito para ma-serve natin si God, para ma-serve natin yung ibang tao, para bigyan natin ng papuri si God, di ba? Ginagamit natin yung kamay natin at saka ginagamit natin kamay natin para sa pagpipray, di ba? Kasi pag nagpipray tayo sa posisyon ng kamay natin, di ba, nakaganon tayo. O isa itong mga kamay natin sa ginagamit natin, no, para mag-pray sa Panginoon, no? Yan ang function ng kamay natin. Ang function ng kamay din natin ay ginagamit ito bilang simbolo ng human condition natin, no? Kasi nga tulad ng sinabi ko, ang mga kamay natin ay may kakayahan na gumawa both good and evil. Kaya tayo ang may responsibility sa mga gawain ng kamay natin, no? Mapamasama man yan or mapamabuti, tayo ang may responsibilidad niyan, no? Kaya pinagkaloob sa atin ni God yan para gamitin natin sa tama. Pero, nagagamit nga ba natin sa tama, no? Marami sa atin, ang mga kamay natin ginagamit sa kasamaan, no? Hindi man lahat, pero mas marami talaga yung ginagamit nila, yung mga kamay nila sa kasamaan, no? Ano-ano nga ba yung mga common sins ng kamay natin? Kadalasan, no? Ang common sins talaga ng kamay ng mga tao na mas piniling gumawa ng masama ay itong pagnanakaw, di ba? Ginagamit nila yung kamay nila sa pagnanakaw dahil nga sa pagmamahal nila sa pera, no? Hindi sila kontento kung ano man yung kinikita nila. Gusto pa nilang magnakaw para madagdagan yung kinikita nila, no? Ganun ang mga desires ng kadalasan ng mga evil na mga tao, no? At saka pangalawa naman, nakasalanan na likha ng kamay natin ay ginagamit ng iba yung kamay nila para pumatay ng tao, di ba? Ginagamit nila sa kasalanan, no? Na yan ay kasuklam-suklam na gawain sa paningin ng Diyos. At saka pangatlo naman na kasalanan na pwedeng gawin ng kamay natin ay ang kamay natin ay ginagamit ng ibang tao ito para tumanggap ng suhol, para mangutong, para mangurakot, di ba? Para mang-scam, lahat na lang na gawain ng tao pagdating sa pera.
para makapanglamang sa kapwa nila, ginagamit nila yung kamay nila sa kasamaan, no? At saka pang-apat naman na kasalanan na pwedeng gawin ng kamay natin, ginagamit yung mga kamay natin para mag-masturbate, di ba? Yan ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos kasi nga ipinagbabawal nga ng Diyos na mag-engage tayo dito sa sexual immorality, no? Yung masturbation na yan ay isa yan sa ipinagbabawal ni God sa atin na wag nating gawin kasi yan ay lust of the flesh, no? Pang-apat naman na kasalanan na pwedeng gawin ng kamay natin ay yung iba ginagamit yung kamay nila para makapanakit ng kapwa nila physically, di ba? Yung nambubugbog ng kapwa nila, nanununtok ng kapwa nila, nananampal, di ba? Yan ang gawain ng mga kamay natin na makasalanan na gawain na yan ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos, no? So, kung ang mga kamay natin ay makasalanan, kung ang mga kamay natin ay ginagamit natin sa kasamaan, or ano ang sabi sa atin dito sa Bible? Sabi dito sa Matthew chapter 5 verse 30, "And if your right hand causes you to sin, cut it off and throw it away, for it is better that you lose one of your members than that your whole body go into hell." O, malinaw na nakasaad dito na kung ang kanang kamay man daw natin ang nagiging dahilan para magkasala tayo, putulin daw natin ito at itapon natin kasi mas mabuti pa daw na mawalan tayo ng isang miyembro ng katawan natin kaysa daw yung buong katawan natin ay itapon sa hell. Kasi syempre, 'di ba? Kapag ang kamay natin nagkasala, hindi naman yung kamay lang ang parusahan, 'di ba? Mabuti sana kung kapag nagkasala ang kamay natin, yun lang ang puputulin, yun ang itapon sa hell. Pero hindi hindi ganun ang patakaran. Ang patakaran kapag nagkasala ka, kahit kamay mo lang yung nagkasala, yung buong katawan mo itatapon sa hell, no? Kaya dapat guys, no, maging mindful tayo kung ano ang ginagawa ng kamay natin. Dapat ang mga gawain ng kamay natin ay siguraduhin natin na nabigyan natin ng karangalan si God, nabigyan natin ng respeto si God sa mga kamay natin, no? At siguraduhin natin na ang lahat ng ginagawa ng kamay natin ay naaayon sa kalooban ng Diyos sa atin, no? Naaayon sa kautusan ng Diyos para hindi natin malabag ang kautusan ng Diyos, para hindi tayo maparusahan ng kamatayan, para ang judgment natin balang araw ay hindi doon sa hell, di ba? Dapat ay piliin natin na gumawa ng tama. Mas piliin natin guys na ang ginagawa ng kamay natin ay laging tama, para kapag yun ang gawain natin, alam na natin kung ano ang reward na nag-aantay sa atin balang araw, yung eternal life, di ba? At inherit natin yung kingdom ni God, doon sa kaharian niya ang punta natin. So, dapat mas piliin natin na gumawa ng tama, 'di ba? Mas piliin natin na sundin ang kalooban ng Diyos sa atin. Mas piliin natin na lahat ng gawain natin ay naaayon sa kalooban ng Diyos, naaayon sa kautusan ng Diyos, no, para hindi tayo maparusahan balang araw, no. So, yun lang naman yung aking maisi-share sa araw na to guys. Sana may natutunan kayo sa akin. Hanggang dito na lang yung aking video. Bye-bye and God bless you all. Bye-bye everyone.